December 23. Yun yung date na sinundo ko si tita sa isang syudad kung saan siya nagtatrabaho. Papauwi na kami sa aming probinsya. Inutusan ako ng aking mga magulang na sunduin si tita para matulungan ko ito sa kanyang mga dalahin na mga pinamili. Dati pa, noong mga nakaraang taon, parang tradisyon na talaga sa amin na maraming dadalhin si tita. Kailangan daw talaga nito ng tagasundo at tagabuhat sa mga dalang pasalubong nito. Ako si Edmond. Si Tita Lucille ay 29 years old na, ngunit dalaga pa rin. Siya ang pinakabunsong kapatid sa pamilya ng aking nanay. Masasabing overachiever itong si tita. Honor student nung college. Matalino, masipag. Masasabing siya ang babaeng perpekto. Halimbawa sa katagang edukadang maganda. Sobrang dami ng mga pasahero nang uuwi na sana kami kaya't nahirapan kaming makapwesto sa isang bus na pauwi. Idagdag mo pa ang napakarami naming dalang pinamili para pampasalubong sa kanyang mga inaanak at pamangkin. Ay talaga namang nahihirapan kaming makaupo at makauwi. Yun ang dahilan kung bakit nakapagdesisyon kami mapag-check-in na lang sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Medyo naasiwa nga ako ng kaunti bilang isang 19 anyos na binata ay ilang beses na rin akong nakapag-check-in sa ilang motel. Kasama ng aking dating nobya at kung minsan ay umaarkila pa ng mga babae. Agad ko namang sinantabi ang maling kaisipang yun. Dapat wala kasing konting mali siya sa isipan ko. Tsahin ko naman ang aking kasama at pumunta na nga kami ni tita sa isang motel. Nang papasok na kami ay kapansin-pansin, nakakaiba ang tingin ng mga tao sa amin. May ilang lalaki na nasabay namin at talaga namang napapatitig kay tita. Naisip siguro nilang napakaswerte ko at napakaganda ng babaeng matitikman ko ngayong gabi. Muli nga akong nakaramdam ng pag-asiwa. Kung pwede lang na paliwanag ko sana sa kanila na mali ang kanilang iniisip. Na makakuha na nga kami ng kwarto ay pumasok na kami para makapagpahinga. Saglit akong naidlip. Si tita naman ay nag-shower. Hindi ko na nga siya pinansin nang nakapikit na ako. Ilang sandali pa ay napansin kong wala sa loob ng kwarto si tita. Muli nga akong napaidlip at nang magising ako ay nakita ko si tita na kumakain. Bumili pala siya ng pagkain kaya siya nawala. Sinabihan niya na ako na kumain na raw ako. At pagkatapos nga ay pwede na raw akong matulog ulit. Habang kumakain ako ay abala naman si tita sa kanyang cellphone. Ilang sandali pa nga ay narinig namin ang ingay mula sa kwarto kaharap ng kwarto namin. Boses na para bang may ginagawang milagro. Nagkatitikan nga kami ni tita. Ngumiti lang si tita at nagkibit balikat. Alam namin pareho na normal lang ang ganong tunog sa isang motel. Karamihan kasi sa pumupunta nga rito ay nagsisiping lang naman talaga ang sadya. Gayunpaman, masyadong awkward sa akin ang sitwasyon. Hindi ko nga alam kung ano ang nararamdaman ni tita. Ngunit talaga namang naiilang ako ng husto. Habang patuloy nga akong kumakain ay patuloy naman ang pag-aalingaw-ngaw ng mga boses sa kabilang kwarto. Pilit ko nga yung binabilwala Nung matapos na nga akong kumain ay naligo rin ako ng toothbrush at nagbihis para matulog na. Si tita nga ay patuloy pa rin sa pagte-text. Ako naman ay walang magawa dahil lowbat naman ang cellphone ko. At hindi ko na nadala ang charger. Ilang sandali pa ay ang nag-another round na ang customer sa kanilang kwarto. At muli pa nga ay nagkatitigan kami ni tita at mas lalo pang ang nakakailang. Ay parang nakikisali na rin sa ingay ang isa pang kwarto na katabi namin. Ipinikit ko na nga lang ang aking mga mata para makatulog. Nakakaasar kayo? Pasalamat kayo at iyahin ko ang kasama ko. Pag nagkataong syota ko to, ay talagang hindi ako padadaig sa inyo.
Sabi ko na lamang sa aking sarili. Sa pagdaan nga ng ilang minuto pa ay hindi na rin tumitigil ang mga tunog na iyon. Ayokong mangang aminin, talagang nakakaramdam na rin ako. Nang tignan ko nga si tita ay para na akong nasaniba ng masamang espiritu. Medyo matagal nga akong nakasulyap sa nakakoton short na si tita. At nakasando ito na pangtaas. At parang nakalimutan ko yata, nakadugo ko ang babaeng katabi ko. Oh, ang ganda, ang kinis, sambit ng aking isipan. Ngunit nga agad akong nakabalik sa tamang ulirat. At hindi naman ako napansin ni tita. Patuloy lamang nga siya sa kanyang cellphone at ibinaling ko na lamang ang aking pansin sa TV na nasa silid. Kinuha ko ang remote at pinaandar ito. Naganap ako na magagandang palabas. Ngunit napanganga na lamang ako nang makitang isang movie. Ang maganda na palabas. Nilipat ko nga ito sa ibang channel, ngunit parang kakaiba mga palabas dito. Yung tipong tipikal na palabas sa isang motel. Napatingin nga ako kay tita at nakita ko rin na nakangiti siya sa akin. Pinatay ko ang TV, ngunit muli itong pinaandar ni tita. Mas okay daw yon kesa pakinggan na lang namin ang ingay sa magkabilang kwarto. Patuloy nga akong nanunood at si tita naman ay patuloy lamang sa pagte-text. Ngunit nakikinood din naman paminsan-minsan. Mayroon nga mga pagkakataon din na nanunood ako ng mga private movies habang nagpapasaya sa aking sarili. Parang ang gusto kong mangyari ngayon yun. Ngunit hindi ko yun magagawa habang nasa tabi ko naman si tita. Bagamat alam ko nga ang may ilang pagkakataon na dati na nanunood kami ng pelikulang pang matanda kapag ako ay napapasyal sa bahay ng lolo at lola ko. Ay iba to ngayon. Sobrang pribado ang pelikulang pinapanood namin. Nakakailang din talaga. Nabigla na lamang nga ako nang sinabi ni tita. Oh, baka naman nakakaramdam ka na dyan ha? Napatawa lamang ako ng mahina. Ilang sandali pa ay tumahimik na rin ang paligid. Patuloy namang umaandar ang TV, ngunit hindi na nga ako gaanong nanunood. Nang napansin ni tita na sa kisame na lamang ako nakatitig, ay nakipagkwentuhan siya sa akin. Tinanong niya ako kung nagalaw ko na daw ba ang GF ko at kung nadala ko na daw ba sa hotel. Sinagot ko naman ang tanong ni tita hanggang sa nagkwento na nga rin siya ng ilang mga karanasan niya. Meron din palang tinatagong kulo ang tita kong edukada. Taimtim nga akong nakinig sa kanya, ngunit ang pagiging taimtim na yon ay nabunga ng maitim na bagay sa aking kaisipan. Gumagawa pala ng ganoong klaseng gawain ang mukhang ganito, sabi ko sa aking sarili, habang nakatitig sa maganda at edukadang pagmumukha ng tita ko. Kung titignan mo nga kasi siya, hindi mo masasabi na parang wala sa itsura niya na bumabalot ang mga ganang bagay. Nagulantang talaga ako sa mga pag-amin ni Tita Lucille sa akin. Naunawaan ko pa nga na paminsan-minsan ay nagche-check-in sila sa motel ng kanyang dating nobyo. Ngunit may inamin siya. Paminsan-minsan daw meron daw siyang mga naranasan na mga bagay na ginagawa lang ng mga nakainom. Inamin niya rin nga sa akin na 3 buwan na raw siyang hindi nakakatikim. Iba nga talaga mga pananalita ni tita. Hindi ko nga akalain na marunong siyang gumamit ng mga ganoong salita. At marami pa nga siyang kwento sa akin. Sa mga patagong pampublikong lugar. Naikwento niya rin na gusto daw sumubok ng ganoon ng isang dating nobyo niya. Ngunit hindi daw talaga niya kaya. Natatakot daw siyang mahuli at maiskandalo. Patuloy pa nga kami sa aming kwentuhan. Tinanong ko rin si tita kung ano ang nararamdaman niya habang pinapakinggan ang ingay ng mga babae at lalaki. Nako, napapalatak siya. Inamin niya rin nga sa akin na parang may nararamdaman siya pero pilit niya itong nilalabanan. Kung meron daw siyang ibang kasama, sinabi niya rin sa akin na kung hindi kita pamangkin,
Malamang nakatikim ka na. Nagulantang ako sa sinabing ganoon ni tita, sabay pagtatanong ko sa kanya. Tita, kung di naman natin iisipin na magkamag-anak tayo, pagbabago kaya sa iyong pag-iisip? Hindi mo na kaya babaliwalain ang nararamdaman mo? At saka, alam ko talaga tita, masamang pinipigilan ng mga ganyang bagay. At saka ako rin aaminin ko. Parang nadadarang na rin ako at parang may kakaiba akong nararamdaman. Yun kung papayag ka. Tita, aminin ko rin sa'yo. Matagal na rin kasi akong nagagandahan sa'yo. Syempre, hindi ko lang maamin dahil alam mo naman na magkamag-anak tayo at hindi pwede yung ganitong bagay. Pero hindi ko na pagpapawalang bahala pa ha. Sasabihin ko na sa'yo tita, gandang-ganda ako sa'yo mula noon pa. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon, kung papayag ka, okay lang sa akin. Pwede naman natin pag-usapan to Nagulantang naman ako sa naging sagot ni tita sa akin. Sinabi niya na, sige, ganito na lang. Isipin mo na hindi mo ko tita at iisipin ko na hindi kita pamangkin. Yung bang parang magkakilala lang tayo pero hindi tayo magkaano-ano. Ano, payag ka ba? Siyempre, nung mga oras na yun, hindi na ako pumalag pa at talagang sinabi ko sa aking sarili na ito na ang pagkakataon ko. Sinagot ko si tita ng, oo tita, basta ang mangyayari ngayong gabi sa atin lang ha. Hindi to lalabas. Oo naman, sagot sa akin ni tita. Noong mga oras na yun ay hindi ko mawari kung ano ang ligaya na aking nadarama. Para ba akong tumatalon at parang feeling ko nasa area ko at lumulutang-lutang ng mga oras na yun dahil sa sobrang katuwaan na aking nararamdaman. Pinaunlakan ko ang imbitasyon ni tita at syempre alam ko rin naman sa aking sarili na talagang mapapapayag ko siya dahil nga kasi lumabas na ang salitang sikreto. Ang mga nangyari noong gabing iyon ay nanatiling sikreto sa aming dalawa. Ni kahit minsan ay hindi na yun lumabas. Pagkatapos nga noong mga pangyayari na yun ay napangiti ako sa aking sarili. Nang makarating na nga kami sa rurok ng tagumpay ay nasabi namin sa isa't isa na sayang. Dahil kamag-anak kita. Pero kung hindi, ay mamaya't mayain kita. Hanggang dito na lang po ang ating kwento na sana po ay nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli at ito ang programang Maya.